Kasi po guys, ang gobyerno po natin ngayon ay pinamumunuan ng weak, bank at box na presidente. Doon pa lang it will jeopardize our national security. Imagine weak, bank at box ang chairperson ng National Security Council natin. Diba? So kung weak, bank at box ang chairperson ng National Security Council na yan, edi what more yung mga members niyan na halos lahat appointed niya. Diba? Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Happy New Year po sa ating lahat mga idols. Bagong taon, bagong pag-asa, ika nga nila. Pero di mangyayari ang bagong pag-asa kung sa mga pwesto nila sa gobyerno ay mananatili sila. Kaya naman po ang mga uto-utong followers ng Bang Admin ay nag-react nang shinare ko po ang video na ito. Goodbye Bang daw. Well, di pa rin ba malinaw sa mga uto-utong followers ng Bang Admin ang dahilan kung bakit marami na po ang galit sa iniidolo nilang si Bang. Well, hayaan po nating ipaliwanag natin sa kanila ang top 15 reason kung bakit marami na po ang galit sa Bang Administration. Siyempre, unahin na po natin dyan ang pinakaunang kasalanan ni Bang mga idols. At yun po ay walang iba kundi ang pagpapa-abolish niya ng PACC or Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni PRRD para malabanan nila ang korupsyon sa gobyerno. Imagine kakaupo pa lang ni Bang sa pagka-presidente, yan agad ang inabolish niya o yan agad ang unang-una niyang ginawa mga idol. E di kitang-kita ang motibo, di ba? At yun ay walang iba kundi ang mag-giveaway sa corruption activity na isasagawa nila in the future at yan nga po ang ginagawa nila. Pangalawa, yung muling naghari ang mga kriminal at mga durugista. Dahil kung noong panahon ni PRRD sila ang nababalitaan natin napapaslang, ngayong panahon ni Bang panay inosenteng tao at mga law-abiding citizen naman ang mga pinapaslang ng mga kriminal at durugista. Imagine that? Doon pa lang wala ng continuity. Diba? Pangatlo, syempre ang 20 pesos na per kilo na bigas na pinangarap ni Bang na ginamit niya sa kanyang pangangampanya. Tapos nung nanalo na siya, hindi pala 20 pesos na per kilo ang gusto niyang mangyari. 20 pesos na per kilo pala na dagdag. Alang hiya na yan, no? Budol Israel. Pang-apat, yung nag-upgrade na po ngayon ang mga durugista. Kasi kung dati, kung saan-saan lang ang mga drug den, ngayong panahon ni Bangag po siya nasa Malacanang complex na rin. Imagine that? Lumalapit sa kanya, no? Gumagapang lang sila. Panglima, yung pinagtangkaan nilang amyendahan ang saligang batas para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga posisyon. At para masaya ginamit nila ang mga ayuda para papirmahin ang mga tao na magpa-participate na tinawag nilang People's Initiative. So dahil sa galawan nilang yan, nag-backlash po ito sa kanila nang binanatan sila ni PRRD sa kanyang mga prayer rally. At nireveal nga po ni PRRD ang kanilang mga motibo. At yun nga po ay para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga pwesto. Pang-anim, ipasok na po natin dyan ang mga ninakaw ni na Romualdez sa Kamara from Neptugaa. Imagine billions of pesos ang ninanakaw nila taon-taon, no? Grabing garapalang pagnanakaw yun. So ito po pala ang dahilan kaya po inabolish agad ni Bang yung PACC ni PRRD para mag-giveaway sa korupsyon ng Kamara ngayon. Ang galing, di ba? Budol is real, mga idol. Pang-pito, ipasok na po natin dyan ang bilyong-bilyong investment sa Maharlikan Wealth Fund na wala pa rin tayo nababalitaan hanggang ngayon. Kailan kaya nila planong i-initiate or i-implement ang mga plano nilang gawin sa Maharlikan Wealth Fund na yon, no? Pagputi na ang uwak. Pangwalo, ipasok na po natin dyan yung billion a day na invisible flood control project ng Bang Administration. Parang wala naman, no? Parang flood lang ang meron eh. Wala namang control. Diba? Diba? Pang-siyam na kasamaan ng Bang Administration ay alam nyo ba na sa panahon lang ni Bang nangyari yung merong loan better na nanalo ng jackpot prize sa loto ng 20 beses sa isang buwan? Wow naman. Mukhang tiba-tiba silang lahat sa mga jackpot prize na yan.
So isa lang po ang ibig sabihin nito, na kayang-kaya ng PCSO na manipulahin ang resulta ng loto. So ano ba talaga PCSO? Lotohan o lokohan? Linawin nyo di ba? Pang-sampo mga idol, saan na napunta ang 89.9 billion na sobrang pondo ng PhilHealth? Sino-sino po ang nakinabang doon mga boss? Parang wala ng report, wala ng resibo no? Iba talaga pag kontrolado ang kongreso no? Shout out sa'yo, Romualdez. Pang-11, yung pagbenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons of gold reserve ng ating bansa. Bakit news blackout ito? At bakit walang komento dito ang buong kongreso, no? Mapa-upper or lower house man, no? Putya, tahimik lahat, no? Ba't kaya? Na-liquidate na ba sa lahat? Alang hiya na yan, no? At ang pang-12 ay ang pagiging niya pong di umanong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga no comment siya at hindi siya kumakasa sa mga drug test at hair follicle challenge na sinisigaw ng taong bayan sa kanya. Diba? Siguro dahil ang pagiging drug user ng presidente ay isa pong impeachable offense. Kaya po pilit nila itong kino-cover up. Tama. Make sense, di ba mga idol? So yan po ang top 12 na kasalanan ng mag-administration. Kaya po Marcos resign na ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation. At dahil napakatindi nga po ng backlash ng mga issue na to sa kanilang administrasyon, putya hanggang ngayon, kino-cover up pa rin po nila itong top 12 issue na to gamit ang mga diversion tactics circus issue nila ngayon. Gaya ng mga issue sa Pogo, kay Alice Guo, Pastor Kibuloy, EJK investigation kay PRRD at ang confidential funds ni VP Sara at ng OVP. So may dumagdag po sa top 12 na kasalanan ni Bang mga idol. Dahil ang top 13 sin ng Bangag Administration ay ang pagsama ng BICAM ng pondo ng AKAP kahit hindi naman ito kasama sa NEP or National Expenditure Program. Samantalang ang top 14 sin ng Bangag Administration ay yung pag-zero budget sa PhilHealth ngayong paparating na taong 2025. At ang pang top 15 na kasalanan ni Bang ay yung tinolerate niya ang garapalang pagnanakaw ni Romualdez at ng mga puppet nito sa kamera. So yan na po ang top 15 sin ng Bang Administration mga idols. Ito naman guys ang simpleng question ng mga teachers natin. Why are PMA and PNPA funds in education budget daw? Oo nga naman Mr. President. Bakit nandyan ang funds ng PMA at PNPA? Para ano? Para masabi nyo na mas malaki ang pondo ng edukasyon kumpara sa ibang ahensya ng gobyerno? Ganun ba yung boss? At syempre, para ba masabi na priority nyo ang edukasyon? Ano ba naman yan? Di ba mas priority nyo ang ayuda? Kaya nga nagmukha tayong capital of ayuda in the world, di ba? Imagine wala namang pandemic pero nagbibigay pa rin ng ayuda ang mga yupaks, no? Kaya nga guys, hindi ko po makakalimutan paalalahanan ang ating mga kababayan na nakakatanggap po ng mga ayuda from AIX, AKAP, TUPAD, or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila. Para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag-e-exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? 'Di ba? So ang motibo ay kitang-kita na gusto lamang nila magpasikat at umeksena. So meaning to say, this ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Ibaba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon. Hindi ang mga ayuda na yan. Kaya naman mga idol, wag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila. Dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila
ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatids, tanggapin nyo po ang mga perang binibigyan nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan. Lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? So pag nagawa po natin lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na bo ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. Oh guys, isa po ito sa mga latest ngayon na. Imagine, hindi raw po a-attend ang inaugurasyon ni US President Donald Trump si Bang, mga idols. Talagang hindi ka dadalo kasi hindi ka naman imbitado. Ano ba yan, Mr. President? Ha? Pilingerong banggang po siya. Piling invited na suplado lang ang peg. Kumidyante rin talaga itong presidente natin, no? Alam mo, nagbagong taon lang, nagmukha siya lalong komedyante, no? Siguro yun ang New Year's resolution niya, no? Anak ng pusang gala na yan, no? So gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi, kada video ko, I'm not just a vlogger. Kasi po ako po ang vlogger na gusto pong solusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. At magagawa naman po natin ito kung tayo po ay magkakaisa. Kaya naman po inaanyayahan ko po ang lahat na sumali sa FB group ko po na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para po makasali sa mga survey na iko-conduct ko po sa Facebook group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dummy account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter po ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang nasi-survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasi-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang o kahit maka 2,500 pa silang nasa survey? Kaya nga I don't believe in survey kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka-survey ng at least 50% na katao sa total voters population natin, dapat po lagi nating isipin na hindi po legit ang mga ganyang klaseng survey. So dito po sa group ng Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, mapa pro Duterte, anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang susuportahan nila, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin sa FB group na to kundi bumoto sa mga i-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamind condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating survey sa group na ito. Okay ba mga idol? So ano pang hinihintay nyo? Join na! So guys, once na ma-approve ko na po kayo at nakapasok na po kayo sa Pulso ng Masang Pilipino group, i-click nyo lang po itong dalawang nakapin sa group natin. So click the first one at sumali po sa approval rating survey natin. And then click back para po bumalik ulit kayo sa home ng group natin. And then click the second one at sumali po sa trust rating survey natin.
para pumalampasan natin ang 1,200 hanggang 1,500 na respondents ng mga scam survey agency na pinagkukunan ng information ng mainstream media. Okay ba mga idol? So guys, ito po ang latest ngayon. Alam nyo ba na inalis ni BBM si VP Sara sa National Security Council? Na dapat laging kasama ang VP dyan, di ba? Pero ano nga ba ang National Security Council mga idol? Ito po ay isang council na nag-organize ng national security matter ng ating bansa. So dahil hindi po nila kaalyado si VP Sara, tama lang po na hindi siya isama dyan. Alam nyo guys kung bakit? Kasi po guys, ang gobyerno po natin ngayon ay pinamumunuan ng weak, bank at BOP na presidente. Doon pa lang it will jeopardize our national security. Imagine weak, bank at BOP ang chairperson ng National Security Council natin. Diba? So kung weak, bank at BOP ang chairperson ng National Security Council na yan, edi what more yung mga members niyan na halos lahat appointed niya. Diba? So panay BOP ang kinatawan ng National Security Council natin. Imagine guys kung nandyan si VP Sara na mas matalino pa sa chairperson na si Bang, di ba? Pagkatapos may naisuggest siya na magandang idea para sa national security ng ating bansa. Baka i-claim pa ng Bank Council na yan na sila ang nakaisip ng idea na yon, di ba? So hayaan na lang po natin na ang grupo ng mga BOP ang mag-organize ng national security ng ating bansa, okay? Tama. Di pag pumalpak ang pangangasiwa nila ng national security natin, di kasalanan ni Bang at ng council ng mga BOPs, di ba? Ganun lang yun guys. So it's not a big deal kung alisin nila si VP Sara dyan. Dahil ibang level ang katalinuhan ni VP Sara kumpara sa mga basura na nandyan. Di ba mga idols? So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next video. Happy New Year po ulit sa ating lahat. Mabuhay kayong lahat mga idols. For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans.